Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang nasa daan na sila, ay nagsimulang mag-isip si Zaza kung papaano bubuelo rito. Kailangan mapapayag niya ito na escort niya sa Valentine's party dahil kung hindi, malamang na hindi na lang siya dadalo. What's with a sad face? Tanong ni Drake makalipas ang ilang minuto. Sandali siyang nilingon bago ibinalik ang atensyon sa daan. She sighed, wala akong date sa Valentine's party namin. Pinalungkot pa niya lalo ang muka. Ilang gabi na niyang pinag-iisipan ang mga sasabihin sa sandaling makausap niya ito ng sariling. Kailangan niya mapapayag ito. Tiyak niyang maiinggit ang mga classmates niya kapag si Drake ang escort niya. Date? Sa Valentine's party? Malapit na nga pala mag-Valentine's Day Ang mga classmates mong lalaki, wala ba nag-alok sa iyo maging partner nila? Aba, kung kasing edad ko sila at classmate kita, hindi ko papalampasin ang okasyong ito. Well, I'm glad you think that way, pero nakakalungkot isiping wala nga nagyayaya sa akin. That was a lie. May kanya-kanya na silang date. I'm going to be a wallflower. Himutok niya. Problema nga iyan. Huwag ka nalang dumalo para hindi ka maging wallflower. I can't. Protesta niya. Napaangat ang likod sa sandalan. Ako ang isa sa mga organizers ng party na ito. Vice President ako ng Student Council, Drake. Sandaling nawalan ito ng sasabihin. Sinamantala niya ang pagkakataon. Ikaw na lang kaya? Napahalakhak ito. Wow, hindi na ako bagay para sa Valentine's party niyo, Zaza. Sige na please. Please, pamimilit niya. Lahat ng mga classmates ko ay tiyak na naroroong lahat. At ako pa ba naman ang hindi dadalo? It is so unfair, Drake. Plus, mababawasan ang grades ko. Alam mo naman ang mga teachers. Muli, nanahimik ito na tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya'y nilinga siya. O sige, at tubiling sang-ayon nito. Kung hindi ka lang kapatid ni Mandy, nun ka mo ako mapapayag. Kids party. Goodness, he murmured the last sentence almost to himself. Pinigil ni Zaza ang mapatili sa kasiyahang nadama. She would be the center of attraction at the party. She would be the envy of every girls. Girls, eat your hearts out. Aba, at dalaga na pala itong anak ko kapag naayusan, komento ni Remy nang matapos ang paglalagay ng makeup sa kanya. May nakalimutan kang idagdag, mommy. Iyong maganda ako. Natawa ang mommy niya. Hindi naman kailangan ko pa sabihin iyon, anak. Alam kong maganda ka. Ninitian niya ang sariling refleksyon sa salamin at umikot-ikot. Pagkatapos ay dinampot ang purse na hiniram sa ina. Alis na ako, mommy. Sige, sabihin mo kay Drake na mag-ingat sa pagmamaneho. Tumango siya at tigmamadaling lumabas mula sa gilid ng ina. Sa ibaba ay naghihintay na sa kanya si Drake nang mapatingala sa kanyang bumaba ng hagdan ay sandaling natilihan. Bigla siya napahinto, 3 baitang mula sa ibaba. Hindi ba magandang ayos niya? Ang damit niya? Ang damit niya kinopya ang tabas mula sa imported magazine na ang modelo ay kasing edad niya. Asymmetric ang neckline na nakahantad ang kabilang balikat niya. The umbrella cut skirt was knee-length. Pati kulay ng malambot na tela ay sadyang hinanap ng mommy niya sa Trinidad. Soft yellow. Ayon sa mommy niya ay bagay sa edad niya ang yari at kulay. That she didn't have to wear red just because it was Valentine's Day. At mahusay ang taste ng mommy niya pagdating sa damit. Ang makeup naman niya ay mommy niya rin ang nag-apply na kung tutuusan sa halos 2 oras nila sa itaas ay tila wala naman siyang makeup. At ang hanggang balikat niyang buhok, ayon sa mommy niya, ay hindi na kailangang ipaayos pa. Pagkatapos niya mag-shampoo, ay ipinablower niya sa mommy niya at hinayaang nakalugay. Do I look alright? Walang katiyakan tanong niya sa pagak na tinig. Humakbang papalapit si Drake sa hagdanan. Ang mga matay sinuyod ang kabuuan niya. Looking alright is an understatement, sweetheart. Wika nito. You're lovely. Napahugot siya ng marahang hininga at kumislap ang mga mata. Hindi mo ako binobola lang? Isang masuyong ngiti ang pinakawala ni Drake at inabot ang kamay niya
at inakay siya pababa sa natitirang huling mga baitang. You'll beat them all, Zaza. You will be the loveliest girl tonight. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa dibdib niya. Let's go then. Hindi nagkabula ang sinabi ni Drake. Pagpasok nila sa auditorium ay hindi na nawala ang paningin ng mga tao sa kanilang dalawa. Hindi solo ni Drake ang attraction dahil nakikita niya ang inggit sa mga mata ng kababaihan habang hinahagod ang tingin ng damit niya. Halos lahat ng mga babae ay may shade ng pula ang suot na damit kung hindi man pulang-pula. Kahit si Amanda ay pula ang suot at lantarang ipinakikita ng karamihan sa mga estudyante ang paghanga sa escort niya. Ang mga classmates niya ay gustong maipakilala sila rito. Hindi niya maiwasang hindi tumaas ang noo. She had never felt prouder. At nang magsimula ang sayawan ay hindi si Drake ang una niya nakasayaw dahil hindi ito makawala sa mga babaeng teachers na nakikipag-usap dito at hindi na din naman siya pinakawala ng mga boys. Every piece never miss, from one boy to another, including Amanda's ate, which she tried to ignore and she was enjoying. May mga nagpapahiwatig na gusto siyang ligawan pero hindi niya binibigyan ng pagkakataon. Ang dati na niyang maniligaw ay lalo pa naging masigasig sa pakikipag-usap sa kanya. Pero wala siyang gusto kahit isa sa mga iyon. Para sa kanya ay mga totoy pa mga ito. At ngayon lang niya naranasan ang ganoong uri ng atensyon mula sa mga boys. Aminin man niya o hindi, nakadagdag iyon ng kumpiyansa sa sarili. Lalo na nang mapili siya bilang Miss Valentine. Ang Mr. Valentine ay si Eric, ang escort ni Amanda. Halos hating gabi na nang ayawan niya ang bawat lumapit sa kanya upang isayaw siya. Napapagod na siya. Pumailan lang sa ere ang Barbra Streisand's version of Some Enchanted Evening. Some enchanted evening you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room. And somehow you know even then. Her eyes searched the sea of faces and saw Drake at the dance floor. Halos hindi ito makalusot sa maraming parehas at natatawang inilahad ang mga kamay sa kanya. Mabilis siyang tumayo at sinalubong ito sa dance floor. And night after night, stranger it may seem, the sound of his laughter will singing your dreams. She went into his open arms smoothly. May I have this dance, Miss Valentine? Oh Drake, nakatingala siya rito. Akala ko'y wala ka ng balak isayaw ako. Umangat ang mga kilay nito. Hindi ka nababakante, sweetheart. Isa pa'y kailangan pagbigyan kong isayaw, isa-isa ang mga teachers ninyo at ang ilang classmates mo. Munti ka nang hindi makalusot. She giggled. Well, I saved this last dance for you. Drake smiled down at her. I thought you would. Hinapit siya nito at inihilig naman niyang ulo niya sa dibdib nito. Who can explain it? Who can tell you why fools tell you why? Wise men never try. She dreamily closed her eyes, wishing for the music not to end. Kung titigil sa pag-inog ang mundo at manatili sila nakatayo roon at nakayakap sa kanya si Drake, ay mamatamisin niya. When you find your true love across a crowded room and fly to his side and make him your own, all through your life, you dream alone. Once you found him, never let him go. Ang gabing iyon ang pinakamasayang gabi sa buhay ni Esperanza. 12:30 na nang ipara ni Drake ang kotse nito sa harapan ng bahay nila. Patay ng lahat ng mga ilaw. Panatag ang ina at kapatid dahil si Drake ang kasama niya. Nasa balkonahe na sila at ipapasok na ni Drake ang susi sa pinto nang hawakan niya ito sa balikat. Gusto kitang pasalamatan, Drake. This is the most wonderful night of my life. He grinned, perfect with white teeth flashing in the semi-darkened balcony. I am glad to be of service, sweetheart. To tell you frankly, I enjoy the night too. I thought it would be bore me to death. Then make it perfect. Kiss me, she said brazenly. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. What? Oh please, Drake, don't be shocked. Hindi ba natural lang naman na pagkatapos ng party at inihahatid na ng guy ang babae sa bahay nila ay hinahagkan ito? Oh, okay. Tumangutango ito at muling ngumiti. Yumuko ito at hinagkan siya sa pisngi. A chaste kiss na para bang kuya niyang humahalik sa kanya. Napaungo siya sa pagkadismaya. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Parang halik ni kuya yan eh. Tumikhim ito at tinitigan siya. Muling pumormal. Don't be silly, Zaza. I cannot. Of course you can. Sinabi mo lang kanina na akong pinakamaganda sa lahat ng naroroon sa party. Pretend I'm not your friend's sister, Drake. Pretend I'm your girlfriend and I can't do that. I mean pretend.
You are Maddie's little sister. Ano man ang sabihin mo, hindi ko magagawang gawin iyon at sirain ang tiwala ng mommy at kuya mo sa akin. Wika nito sa kakaibang tono. And you're only 15, Esperanza. For crying out loud. So please, pumasok ka na at lumalamig ng hangin. Baka masipon ka. Nanatili siyang hindi kumikilos at nakatitig lang dito sa dilim. Nagsisimula mag-init ang sulok ng mga mata niya. Napapahiya siya. Hindi siya makapapayag na matatapos lang ng ganito ang pinakamagandang gabi sa buong 15 taon ng buhay niya. Boldly, she tiptoed, raised her arms to his neck, and kissed him on his lips the way she never how. Narinig niya ang malakas na paghugot nito ng hininga. Naramdaman niya mahigpit nitong pagkahawak sa dalawang braso niya na marahil ay upang alisin sa leeg nito. Pero nanatili iyon nakahawak na tila hindi tiyak ang gagawin. Then she felt his lips move, responding her innocent kiss. He opened his lips and took hers. Then she felt his tongue and she gasped aloud. Ang takot, excitement, at kakaibang damdamin ay nagsama-sama sa dibdib niya. Kung dahil sa malakas niyang pagsinghap o kung ano man ang dahilan, mabilis itinigil ni Drake ang halik. Inalis nito ang mga kamay niya sa leeg nito. Mailang sandaling nakatitig ito sa kanya. Then in a gruff voice, he said, "Get inside, Esperanza. Now." Meekly, she obeyed him. Tuloy-tuloy siya sa silid niya sa itaas. Pinakiramdaman niya ang pagpanhik nito sa attic. Subalit hindi niya narinig ang mga yabag nito sa hagdanan. That night was the longest night of her life. Gusto niyang mapahiya. Kasabay niyon ay ang labis na excitement. Sa wakas ay naranasan niya ang magka-first kiss. She touched her lips. They still throbbed, tila nakagat ng bubuyog. At sa tuwing babalikan niya sa isip ang ginawang paghalik ni Drake sa kanya, ay nananayo ang mumunting balahibo sa batok niya. Tinugon ni Drake ang halik niya bagaman iyon ang pinakamaiksing halik sa kasaysayan. Kinabukasan na linggo ay maghapon niya hindi nakita si Drake at ang kuya niya. Ayon sa mommy niya ay magkasama ang mga ito at nagtungo sa bayan. Inabangan niya pagdating ng dalawa, subalit hanggang sa gumabi at antukin siya ay hindi dumating ang mga ito. Nang sumunod na 2 araw ay natitiyak na niyang iniiwasan siya ni Drake. Sa tuwing dumarating siya mula sa paaralan ay tiyempo namang nagpapaalam itong lalabas sandali at kung umuwi ay gabi na at nakapaghapunan na sila. Sa kabila ng lahat ay lalong sumidhi ang damdamin niya rito, bagaman normal ang kilos niya kapag kaharap ang mommy at kuya niya. At sa harap ng hapunan ng gabing iyon, third night after the party, ay kasalo nila si Drake. Normal at masaya ang palitan ng usapan. Hindi niya maiwasang hindi ito sulyapan. He was cool and so casual. Paminsan-minsan ay nasasali siya sa usapan ng 2 lalaki. Naisip niya na palipas na ni Drake ang nangyari at marahil ay magiging magkaibigan silang muli. Subalit sa mismong sandaling iyon ay nagpaalam si Drake sa mommy niya na babalik na ito sa Maynila. Akala ko ba'y magkasabay kayo ni kuya na aalis? She croaked para may kumurot ng pinong-pino sa puso niya. Abot ang pagpipigil niya sa sarili upang huwag mahalata ng lahat ang sakit ng damdamin niya. Sandali siyang sinulyapan nito at itinuon sa mommy niya ang tingin. Kausap ko ho ang mommy ko kahapon sa cellphone, ma'am. May inuutos sa akin siya. Kaya nalulungkot man ako ay kailangan putulin ko ang bakasyon ko. Ikaw ang bahala, iho, ani Remy. Sa susunod na bakasyon ay bukas muli ang bahay namin para sa iyo. Oo nga naman, Drake, ani Mandy na nakangiti. O di kaya ay ako naman ang yayain mo magbakasyon sa inyo. Bahagya lang itong ngumiti at tumango at ipinagpatuloy ng pagkain ni hindi na siya sinulyapang muli. Pagkatapos kumain ay inutusan siyang magligpit at maghugas ng pinggan ng mommy niya. Gusto niyang tumanggi at sumigaw. Gusto niyang ubusin ang natitirang oras ni Drake sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito. Pero hindi niya masasabi sa mommy niya iyon. Pagkatapos ng gawain niya, ay nakita niya ang ina na nasa sala at nanonood ng paborito nitong palabas sa telebisyon. Si Kuya, Mommy. Matutulog na raw. Napagod sa lakwatsa nila ni Drake. Sinulyapan siya nito. Mukhang hindi ka yata nakikipag-agawan sa akin sa telebisyon. Masakit ho ang ulo ko. Aniya. Si Drake. Malamang na nag-i-empake na ng gamit. Sige na, pumanhik ka na at may biogesic sa medicine cabinet sa banyo. Uminom ka bago matulog. Oho, sa itaas ay huminto siya sa may ibaba ng hagdan patungo sa attic. May ilang sandaling humugot siya ng hininga bago ipina siyang pumanhik. Isang warning knock ang ginawa niya kasabay ng pagpihit ng seradura
at itinulak iyon palabas. Mula sa ginagawa'y lumingon sa pinto si Drake. Esperanza, pumasok siya at isinara ang pinto at sumandal doon. Kumunot ang noo ni Drake sa hindi pagsang-ayon sa ginawa niya. Ibinaba nitong polo shirt na hawak sa ibabaw ng kama at hinirap siya. Zaza, he said patiently. Hindi magandang tignan na narito ka sa loob ng silid ko. Gusto lang naman kitang makausap, he sighed. Speak away, but there's no need to close the door. Hindi siya kumibo. She didn't even make a move to open the door. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. She couldn't find a word to start with. She just stared at him. Minememorya niya ang bawat linya at sulok ng mukha nito. I am leaving tomorrow, he said, breaking the silence. Sinabi mo na, diba? Ni hindi gustong maglandas ang tinig niya sa lalamunan niya dahil nagsisikip iyon sa pinipigil na pag-iyak. Thank you, tipid nitong sabi. Saan? Sa mabuting pagtanggap ninyong mag-iina sa akin, nilingon nito ang buong silid. Salamat uli sa paghahandang ginawa mo sa silid na ito. Hindi ko kalilimutang minsan, inatulog ako sa Hello Kittyville. Kahit papaano'y napangiti siya, muling namagitan ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pagkaway lumunok siya, kasabay ng malakas na kabog ng dibdib niya. Drake, yun nangyari sa... Forget it, Zaza, he said a little harshly. Hindi dapat nangyari iyon. Sinira kong tiwala ng mommy mo at kuya mo sa akin. Hindi ko makakalimutan iyon and I think I'm in love with you. Hindi mo alam ang sinasabi mo, wika nito. And Esperanza caught something in his eyes she couldn't recognize. You're only 15? Hindi naman ako 15 habang buhay, she returned breathlessly. Napabuntong hininga ito. Totoo naman, pero kapag lumaki ka na at nagdalaga, magbabago ng pananaw mo sa buhay. Umiling siya. Mariin. No, ganito rin ang mararamdaman ko pagkalipas na ilang taon mula ngayon, Drake. Tinitiyak ko yun sa iyo. Nanatili ito nakatitig sa kanya. Blanko ang muka. Please wait for me, Drake. I'll grow up someday. I will save all my kisses just for you. Madamdaming deklara niya. A grin broke his face. That sounds familiar. Napalunok siya. Para lang idiniin ang punto, ay hindi niya namalayang linya na ng kantang sinasabi niya. She groaned inwardly. Lumapit ito sa kanya, then he lifted her face with his forefinger. I care for you, sweetheart, he murmured and gently kissed her on her lips. Zaza felt like the world had tipped on its axis. Pagkatapos ay binigyan nito ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Alright, and when you're old enough, we'll talk again. I promise. Promise? She said breathlessly. Cross my heart and hope to die. Nasisiyahang ngumiti siya at nang hawakan sa pangakong iyon. Subalit iyon ang huling pagkikita nilang dalawa dahil kinabukasan magising siya'y nakaalis na ito. Sa nakalipas na mga taon ay ni walang sulat o balita man lang mula rito. Kahit ang kuya niya ay wala ring balita tungkol dito. Iyon ang kauna-unahang pagkabigong dinanas niya. 15 pa lang si Zaza mga kafelisidad at na-inlove na kaagad siya kay Drake. Pero ngayon 25 na si Zaza at niyaya na siyang pakasalan ni Drake. Pumayag na kaya ang dalaga? Kaya naman, abangan!